Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng nakukin sa ngayon sa ating 10 p.m. Product Training Kaiser Health Builder. So tinawag pong Kaiser Health Builder kasi po 3-in-1 savings program. Meron po tong health card at meron po tong investment at meron din tong insurance. So complete package na po, no? So isa po akong entrepreneur kasi dito po sa IMG meron din tayong business, sariling business natin, and Associate Financial Planner or AFP, and Licensed Financial Educator din po tayo, and Senior Marketing Director na po dito sa IMG. So magpo 4 years na rin po ako dito sa IMG, no? So welcome po sa ating product training, ang ating Kaiser Ultimate Health Builder. So napakaganda po ng ating Kaiser kasi ito na po yung #1 healthcare dito sa Pilipinas. Kasi marami na pong mga accredited hospital and doctors and clinics na nagtiwala na po kay Kaiser. Ayan, so sino ba si Kaiser? So si Kaiser po is 22 years na dito sa Pilipinas, no? And yung sa ibang bansa po, no, sa Amerika, yung Kaiser Permanente, hindi po siya natin wala po tayong connection doon kasi life insurance po yon. So si Kaiser natin is isang HMO na meron siyang life insurance and investment. So 3-in-1 product. Ang ating president is si Dr. Lea Uyulo. So yan po yung ating president ng Kaiser. And dumadami na rin po yung mga accredited hospitals kasi sa panahon ngayon marami tayong mga government official, employee rather, na nagtitiwala kay Kaiser. So yung mga hospitals na hindi pa accredited na malapit sa kanila, pinapa-accredited po natin yan para mas accessible sa kanila, no? Especially yung ating mga guro, no? Kailangan talaga ng protection. Ayan, so meron din po tayong more than 12,000 na hospital and clinics, so nationwide po yan. And meron na rin po tayong mga call centers, so marami na tayong mga numbers, so pwede natin tawagan kasi hindi po natin masasabi yung panahon, no, na minsan merong emergency na dadalhin sa hospital, so kailangan po na talaga natin ng call center kasi before kasi limited lang. So kahit meron pong time kasi na nangyayari na parang sinusugod sa hospital is madaling araw or gabi. So kailangan po talaga ng assistance, no, para talagang alam natin na nakakatulong tayo. So 24/7 na po yung mga hotline natin. Ito pong slide ko, pwede nyo po itong screenshot para meron po kayong mga basihan, no? Meron na kayong naka-ready in case of emergency. And marami na din po tayong mga medical centers like dito sa pinakamalapit sa akin sa sa SM North EDSA. So meron po diyan Kaiser Medical Center sa gilid sa Tower 5. So accessible po kasi halimbawa na confine tayo, no, rather na may naramdaman tayo. So halimbawa nasa SM tayo tapos biglang sumakit yung ulo natin. So Kaiser plan holder tayo, punta lang po tayo doon sa Kaiser Medical Centers. Libre po ang pa-check up, no? So ganun ka-accessible. Hindi katulad before na hinahanap pa natin kung sa mga medical clinic tayo pwedeng pumunta. So ngayon, nasa mga mall na po, sa SM, sa Robinson. So marami na po tayong mga branches. And patuloy pa po siyang dumadami kasi nga marami na po yung nag-accredit kay Kaiser, no? Yan. So ito pa yung mga major hospitals na pwede nating matawagan o pwede nating pagdalhan kung emergency na accredited po ng hospital. So nandito yung St. Luke's, so makikita natin dyan Makati Medical Center, Medical City, and meron din po so yung PGH po, accredited din po yan ng Kaiser, no? Meron din and meron din tayo sa Davao and sa Mindanao. So Luzon, Visayas, Mindanao po tayo. Chinese General Hospital, so accredited din po yan. So makikita natin, no, na yung mga major hospital is accredited si Kaiser, no? Yung mga talagang high-end hospital. Ayan.
And meron po tayong dalawang klase ng healthcare. Ito po yung short term and long term. So, halimbawa po, pag short term, ito po yung nire-renew yearly, pero wala siyang maturity value. So, purong healthcare po ito. Unlike dito sa ating long term na hindi siya nire-renew, no? Guaranteed siya na 7 years lang. And 4 ways. Meron siyang term life. So, ito yung insurance, accidental, and wave na po yung plan natin kung halimbawa kinuha tayo ni Lord ng maaga, and wave na rin po yung ating plan kung na-disable tayo. Halimbawa, nagtatrabaho tayo sa isang company, no? Yung mga company na may mga machine, tapos naputol yung isang kamay, so may ano diyan, may equivalent na price kung magkano. Nabulag tayo, halimbawa natamaan ng kung anong bagay yung mata natin, and then di na tayo makapagtrabaho. So mayroon din pong price na equivalent diyan pag Kaiser long-term healthcare ang plan natin. And dito sa short term, so wala po, no? Wala pong mga ganong benefits. And walang premium. So, walang babalik na pera. Unlike dito sa long term na kapag po hindi nyo nagamit yung inyong healthcare within 7 years, mayroon pa po tayong 85% na bonus. So, babalik po yung 85% na binayad natin. And mag-accumulate pa po yan ng interest kasi nga si Kaiser po is 3-in-1, no? Si long term, mayroon siyang investment. So halimbawa, hindi tayo na-confine within 7 years o yung mga hinulog natin, hindi po yung mati-thank you. Unlike dito sa short term na kapag hindi tayo na-confine, is thank you na lang po yung binayad natin, no? Pero dito sa long term, mas maganda po na hindi natin nagagamit, hindi tayo na-confine kasi mas malaki yung pera natin na malalansam. Kasi tumutubo po yung pera natin doon, no? Nag-accumulate. And then dito sa short term, ito po yung mga healthcare na bigay ng company. So halimbawa, nagtatrabaho tayo sa isang corporate world. So nagbibigay sila ng mga healthcare na short term. So pag po wala na tayo sa company, halimbawa nag-resign na tayo or retired na tayo, so wala na po tayong healthcare. Kaya po, mas maganda po kung mayroon tayong short term ngayon na nagtatrabaho tayo sa company, dapat po is mayroon din tayong long term para at least bayad na po natin yon, no? So ayan, so kailangan meron din tayong long-term healthcare. Pwedeng sabay na kung kaya ng bulsa natin, no? Kasi nga hindi naman tayo sakitin pag nasa company tayo kasi bata pa tayo, no? So, hindi natin magagamit kahit nagbabayad tayo ng yearly dyan. Pero thank you na lang po kung hindi mo nagamit kasi wala siyang money back. Unlike dito sa long term na pag nag-mature yung plan mo is mayroon ka talaga makukuha, no? So welcome sa ating participant, no? Kasi 13 na tayo. Congratulations. Ayan. And then, so si Kaiser po is tinawag na ultimate health builder because yung 3 major financial needs natin, nasagot na po yan ni Kaiser. Sabi nga, what if kinuha tayo ni Lord ng maaga? Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. No, what if sabi ni Lord, hanggang dito ka na lang? So, kailangan merong instant money for the family. So, may makukuhang instant money yung ating mga beneficiary. Yung anak natin, asawa natin, or nanay at tatay natin. Kasi sa panahon ngayon, minsan ang napapamana natin is utang. So, agree ba kayo dyan, no? Na namatayan na tayo, no? Namatay yung padre di pamilya. Na problema pa po yung asawa niya kasi ang pinamana po niya is utang. So, magandang ipamana natin sa ating pamilya is yung instant money. So, nasagot ni Kaiser yan kasi mayroong life insurance.
And what if nagkasakit naman tayo? So may solusyon din po dyan si Kaiser, Ultimate Health Builder, kasi nga meron siyang healthcare. So may magbabayad sa hospital bills natin. Mandatory po yung PhilHealth, pero pag may remaining balance, kasi hindi naman lahat sinushoulder ni Kaiser, di ba? So kung may remaining, hindi po sinushoulder lahat ng PhilHealth. No? So pag may remaining balance, si Kaiser na yung magsasagot doon. Okay? And ang pangatlong if, what if binuhay naman tayo ni Lord ng matagal? No? So problema po 'yan kung wala kang Kaiser o hindi ka nakapag-ready kasi mabubuhay tayo ng matagal. So dapat may pambili tayo ng maintenance, may pang bayad tayo sa mga caregiver natin kung darating yung time na hindi tayo maalagaan ng ating mga anak, no? So 'di ba dapat meron tayong investment. So meron din si Kaiser Solution diyan. Kasi meron nga siyang investment. Ito yung money working for you. Kasi nga long term yung ating Kaiser Health Builder. So halimbawa yung mga nahulog mo, so ilalagay yan sa investment pag hindi mo nagamit. So yun yung money work for you. So pagdating ng retirement days, meron talaga tayong madudukot, no? So ano bang gusto nyo? Yung mga lola na pinagpapasapasahan ng mga anak kasi wala silang ipon, walang investment. Or yung mga lola na pinag-aagawan. No? Kasi meron silang pera, no? Meron silang money work for them na pinagtrabaho nila before nung kabataan nila. So mamimili po tayo kung anong gusto natin, no? So nasa atin yung desisyon. So ito si Kaiser talaga nasagot niya na yung tatlong what if. So pag may Kaiser ka, meron ka ng peace of mind, no? So hindi ka na mag-aalala na baka pagtanda ko is ano na lang, nangungutang na lang ako sa mga anak ko or sa mga kamag-anak ko, pambili ng gamot, pambili ng maintenance, no? Kasi hindi naman tayo robot na hindi tayo magkakasakit. Imagine mo, 60, 70s ka na, or binigyan pa tayo ni Lord ng mahabang buhay, imposible po na hindi tayo magkakasakit, no? Or imposible na hindi tayo mangailangan ng pera. So, kailangan meron tayong solusyon. So, ito na yung solusyon sa tatlong what if sa buhay natin. Si Kaiser Ultimate Health Builder. Yan. So, ito na yung tatlong major financial needs. So, healthcare, meron si Kaiser. Life insurance, meron din si Kaiser. And then, investment. Okay, so ito na po yung plan natin. Yung ating 7 years lang po tayo magsisave sa Kaiser. And kapag naka 1 year na tayong hulog, meron na tayong mga benefits na annual physical examination, yung APE natin yearly, dental benefits, mawi-waive na rin po yung plan natin, what if kinuha tayo ni Lord ng maaga. And mawi-waive na po yung plan natin kung nag-disable tayo. So ayun po, kahit naka 1 year ka pa lang nahulog. And magwe-wait po tayo, di ba? Stop na po tayo mag-save dito. So magwe-wait po tayo ng 8 year to 20 years. So 13 years to grow po yung pera natin. So halimbawa, hindi tayo na-confine, walang nagalaw sa mga hinulog natin within 7 years, ililipat po yan sa investment. So magtatrabaho yung pera mo. Ito na po yung tinatawag nating money work for you, yung kanina, no? Itong number 3, ito yung investment na habang natutulog ka, no, nagtututbrush, meron kang perang nagtatrabaho para sa iyo. Para pagdating may edad na tayo, so meron na tayong madudukot, meron tayong pambili ng kung ano man ang bibilihin natin or magta-travel tayo sa ibang bansa. So, meron na tayong madudukot. Hindi na tayo manghihingi sa ating mga anak, no? So, mas maganda po yun, no?
And then, ayun nga, pag in the 8 years to 20 years, so ito na yung time na magtatrabaho yung pera natin. So, ito pong plan na to is sa age, age 22. So, age 29, stop ka na maghulog. No? Stop ka na mag-save. So, mag-wait ka ng 20 years. So, 42, imagine 42 years old ka pa lang, mayroon ka ng ganitong perang makukuha. No? So, nasa sa'yo yan. Tatlo po yung option kung kukunin mo lang yung tubo ng pera mo para at least mayroon ka parang healthcare at investment, or ilalamsam mo, so terminated na yung plan, hindi ka na covered, or kukurot ka lang ng tubo ng iyong pera, no? So, nasa sa inyo po kung ano po yung decision nyo, no? So, mas maganda yung isa na parang kukuha ka lang ng tubo ng pera para at least insured ka pa rin and secured pa rin yung family mo, no? So, kayo po yung makakapag-decide niyan. Ayan, so ito po yung plan ng K100, no? So, K100, pag mode of payment mo is annual, so 58,821 lang po yan kasi times 10 lang kasi discounted tayo ng 2 months. And then, meron tayong annual benefit limit na 60,000. So halimbawa po, na-confine tayo, ililes muna yung PhilHealth, and then halimbawa yung bill mo is 100,000. So si PhilHealth is, halimbawa sinagot ni PhilHealth yung 40, so 60 po yung ililes ni Kaiser. So, pwede naman po tayong kumuha ng mas malaking plan kung gusto mong mas malaki yung ABL. So, ABL po is annual benefit limit. So, yearly within 7 years. And ang kagandahan, hindi ka lang merong healthcare fund. Meron ka rin pong life insurance. So, knock on the wood na kinuha tayo ni Lord ng maaga, mayroon po tayong 450,000 kung ang plan mo is K100. And double po yung price nito if yung cost ng pagkawala niya is accident. So double yung price. Okay? Yan. So accumulate period, so in the first to 7 years, ito na yung mga medical benefits natin, no? So yung annual physical examination, libre lang po yan, yung APE. So pag naka 1 year ka na, i-avail mo na po ito, no? Kasi libre lang naman yan. Yung basic 5 natin. Physical examination, x-ray, urine, blood count, and ECG. And sa 35 and up, yung pap smear sa mga babae. No? So pag Kaiser plan holder po kayo at naka 1 year na po kayo, i-avail nyo po agad ito kasi magpa-APE po kayo para prevention, no? So para kung may ma-detect man is ma-prevent agad natin. Kasi normally, sa panahon ngayon, yung mga mahirap kasi yung bigla na lang, hindi nila alam na kala nila healthy sila, bigla na lang no, inatake or ano, may nangyari kasi nga hindi nagpapa-APE. Hindi nila nadidetect ng maaga. So, huli na ang lahat. Kumbaga parang hindi na maagapan. So, kala nila healthy sila pero meron pala silang meron pala silang problema. So, kung ma-avail natin itong physical examination, so madidetect ng maaga kung meron man tayong karamdaman sa loob, no? Kasi may mga ganyan talaga na akala natin healthy, yung pala pag nagpa-test sila, like yung sa dugo, mataas pala yung sugar. So, kung nakagpapa-APE, malalaman. So, mapiprevent, maagapan agad, no? Bibigyan agad sila ng para maagapan, para hindi na lumala, no? Ayan. And then, yung dental natin, pwede rin pong i-avail pag naka 1 year na tayo. Unlimited dental check-up, simple tooth
extraction. So, sasabihin naman po yan ng ano no, ng dentist na kung may additional no. Kasi minsan kasi may nagpapa-cleaning, so masyado nang matagal na hindi nagpalinis. So, hindi na siya mild. So, parang nagpapadagdag si dentist ng bayad, no? So, yung light lang po, no? Pero kung maliit lang naman, shoulder na natin. Ayan. So, pwede na po nating i-avail to, no? Kung naka 1 year na tayo ng pagsisave. And, basic health benefits, so mga accredited mga physicians, yung fees nila, no? Kasama na rin po yan. And operating room, hospital, so kung na-ICU siya, kasama na rin po. And yung room, so yung room natin sa K100, no? 100 yung room, 1,000 yung room per day. So halimbawa, gusto mo VIP yung room, yung tigwa 1,500. So ang issue-shoulder lang ni Kaiser is tigwa 1,000. So yung 500, yung sobra, ikaw na yung magsu-shoulder nun, no? Kung gusto mo yung tigwa 1,500 na room. So kung ayaw mo naman maglabas ng pera, so dito lang tayo sa tigwa 1,000. And yearly medical benefit limit, so 60,000 per year after full payment of the first year. So yun nga, halimbawa nakabayad na tayo ng isang taon, no? So pwede na nating ma-avail yung 60,000 na medical limit, no? So ito po based on the plan na K100. Okay? Ayan. So grace period, mayroon po tayong 30 days na grace period. So imagine mo within 30 days, halimbawa monthly lang yung kinuha mo, huwag na nating ipalapse kasi sayang naman. Meron kasi tayong reinstatement na 300 kung malalaps yung ating policy. So sayang din yon. Sa mga IMG member, pwede na nyo po yung pan-top up sa inyong mutual funds, no? Yung 300. So wag na nating ipalapse. Ayan. And ito na nga, no? Pwede nating ipa-reinstate yung ating plan kung nalaps na. So pwede nating ipa-update. Pag ipina-update po natin, babayaran natin yung mga may charges na 1.5% per month. So, ang ginagawa ng mga IMG member sa ngayon na nalalaps yung policy, redate lang para hindi sila nagbabayad ng 1.5% per month, no? Parang i-adjust lang po yung ating maturity, i-move. Halimbawa, ang maturity mo is ngayon taon. So hindi ka nakapaghulog ng ilang months, halimbawa 6 months. So mamumove siya ng 6 months pa. So hindi madadagdag ng 6 months, no? Para sa maturity. So ganun lang naman siya. Ayan. And then 300 yung reinstatement na fee, 300 pesos. Hindi po siya 300 per month, isang bayad lang po itong reinstatement. And can be done within 2 years of the first unpaid due date. So, meron po tayong 2 years, no? Ayan, napalugit. Okay, so may mga question po, no? Kasi may nakita ko dito dalawa nagtanong, no? So, mamaya po magkakaroon tayo ng question and answer portion after this ng discussion natin. Ayan, so, term life insurance, if a member dies before attaining the age of 75 years old, so mayroon po tayong long-term healthcare benefit. So mayroon po tayong schedule of benefits. And all appointed beneficiaries shall be entitled on the amount is equal to the sum of long-term healthcare benefit value and long-term healthcare long-term care bonus. So, accidental death, yun nga. So, halimbawa na accident po, no? So, may mga equivalent na price. Halimbawa, yung isang kamay,
both hands, so dalawa, 100%, no, na makukuha. And kung yung parehas na paa, 100%. And yung kamay, isang kamay at isang mata, so 100%. So may makukuha pa rin po tayo, no? Kung na disable. Ayan. And number 5, long-term care benefit. So 100,000 sa plan na K100. And number 6, a provider fund on the 8th year up to 20 years. So 13 years to grow yung pera natin. So yung pera natin nahulog no 7 years, kung magkano yung natira doon, kung hindi tayo na hospital or na hospital tayo. So yung mga natirang pera, tutubo po yan ng 10%. Hindi ito hindi ito fixed na 10%. So pwedeng bumaba, pwedeng tumaas, no? Ayan. So meron tayo talagang money work for us, no? Pag nag-retire tayo. Okay? So number 7, waiver of membership fees due to death. So yun nga. Halimbawa, nakailang hulog lang tayo, tapos bigla na lang tayong hindi halimbawa, bigla tayong kinuha ni Lord, no? Kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. So what if na tayo, no? Kinuha tayo bigla ni Lord. So, mawi-waive na yung plan natin. No? Fully paid na siya. And, kung na-disable tayo, no? So, fully paid na rin po yung plan kung hindi na natin kaya magtrabaho. No? Kung nabulag tayo or naputulan ng paa or kamay, so talagang hindi na makakapagtrabaho, waive na rin po yung plan natin. And meron po tayong money back or long-term care bonus. So halimbawa, hindi tayo na-confine, hindi tayo na walang nagalaw sa ating pera na hinulog within 7 years, meron po tayong mga bonus, no? So si Kaiser na po yung mag-compute ng ating mga kung magkano yung bonus. So idadagdag po yung bonus doon sa mga hinulog natin. So, ilalagay sa investment, sa mutual funds, at tutubo rin po siya ng 10% per annum. So, halimbawa, ang pera mo doon is nasa 500,000. So, imagine mo, no, yung 500,000 mo, tutubo pa siya ng 6% per annum. So, nagtatrabaho yung pera natin, no? Ito yung tinatawag nating money work for us. Na kahit natutulog tayo, may pera tayo nagtatrabaho. Ayan, so hindi natin kaaway si PhilHealth, no? Kapartner po natin yan. So, halimbawa na-confine tayo, integrated with Kaiser, no? So, mandatory po yan na ililes muna yung PhilHealth, kung may PhilHealth tayo. So, yung remaining doon, kung may remaining pa, si Kaiser na po yung sasagot, no? Ayan. So, healthcare value, the owner may be surrendered the contract for each cash value state in the schedule of benefits provided the plan is active for at least a year. No, at least naka 1 year ka na. And it is not lapse. So, hindi dapat lapse. Ayan, para ma-avail natin yung healthcare value. Okay, so transferable po, can be assigned. So, pwede nating halimbawa, no, biglang kinuha ni Lord yung plan holder. So, pwede nating i-transfer sa beneficiary. Pwede nating i-assign. No? Ayan, hanggang 3rd. So, kasi dito sa Kaiser Ultimate Health Builder, 4 po yung beneficiaries natin dyan. So, una, yung primary. So, kung kinuha din ni Lord ng maaga yung primary, yung secondary, hanggang sa 3rd, no? Kasi 4 yung beneficiary. So, 3 lipat. So, ibig sabihin na papamana pa natin, no?
Unlike sa iba na kapag yung plan holder is nawala, wala na din yung plan niya. So, hindi siya nalilipat. Hindi siya natatransfer. No? Ayan. So, extended healthcare coverage period. So, ito nga yung sabi ko sa inyo, no? 7 years lang si Kaiser. In the 8 year to 20 years, dyan na po magtatrabaho yung pera natin. No? Ayan. So, in the 8 years, ito na po yung covered natin. So, outpatient benefits, pwede na. And inpatient benefit, pwede na rin. Yung mga pre-existing natin, halimbawa, hindi na-detect ng maaga, so kasama na rin po yan, no? Halimbawa, meron pala tayong diabetes, no? Hindi natin alam. So, in the 8th year, nalaman natin, so pwede na i-covered, no? And yung mga dreaded diseases, yung mga nakakamatay na dreaded illness, no? Nakakamatay na sakit, covered na rin yan. Ayun yung panganganak, halimbawa, manganganak siya, covered na rin yan. Kasi in the first year, hindi pa covered yung maternity. So in the 8th year, covered na rin. And dental benefits, covered pa rin. Annual health benefits plus yung additional healthcare benefit natin. Okay? So sana nakaka-learn tayo, no? Ayan. So all pre-existing and dreaded conditions shall be deemed covered on the 8th year until the 20th year. So, yun nga, covered na yung mga dreaded diseases natin and yung ating mga pre-existing condition. No? So, covered na rin po yan. Ayan. The following pre-existing illnesses will be covered during extended period in the 8 year to 20 years. So, yung asthma, kung may asthma tayo, covered na yan. Diabetes, thyroid diseases, no? Allergies. So, ito yung mga pre-existing illness. So, halimbawa, may tayo, no? Kidney disease, covered na rin yan. Ayan po, yung mga covered na pre-existing and cancer, no? Ayan. So, napakaswerte po talaga kung meron tayo ng Kaiser kasi hindi natin masasabi yung health natin, no? Kasi naglalabasan yung mga sakit natin. Syempre, pag may edad na tayo. So, kailangan fully paid na rin si Kaiser mo para magagamit mo talaga siya, no? Okay. So, ito yung mga dreaded diseases like so ito yung mga nakakamatay, no? Na sakit. So, diseases that involves lifelong therapy and treatment. No? Ayan. And dreaded diseases pa rin, no? So, pwede nyo pong screenshot kung nanonood kayo sa cellphone or laptop. Screenshot nyo po yan para alam nyo kung mga ano yung mga covered na in the 8 years. And yung mga, para alam natin kung ano mga dreaded diseases, no? Kasi hindi naman tayo medical, Kaya, hindi ko nababasahin. Baka marong pa ako, no? Ayan, pronunciation. Okay, maturity na. So, congratulations kung makakaabot tayo ng maturity, no? Kasi, ito yung tinatawag talaga na meron tayong peace of mind. So, congrats kung magkakaroon tayo sa mga hindi pa plan holder dito, no? Make sure talaga na mag-decide tayo ng maaga para maaga nating matatapos and maaga din makukuha yung maturity natin. Maturity value. And then, covered tayo, may healthcare na tayo, insurance, and meron din tayong investment. Ayan, so maturity benefits, once the policy matured, the member is entitled to receive the following: long-term care benefit value, unused yearly health benefits, additional yearly healthcare benefits if hindi nga tayo na-confine within 7 years. So, meron tayong additional na 80%. And long-term care bonus. So, make sure talaga na, halimbawa, na-confine tayo sa hospital na kaya naman ng bulsa natin, no? Halimbawa na, yung PhilHealth is na less na,
And then, kaya naman ang bulsa natin na bayaran ng cash. Huwag na natin gamitin si Kaiser. No? Kasi para ma-avail natin itong mga additional benefits and bonuses. No? Kasi, yun talaga yung nasa mindset ko. Sabi ko kung darating yung time na magkakasakit ako, tapos kaya ko naman bayaran, kung maglalabas ako ng sarili kong pera, ganun lang gagawin ko kasi nga, para mas malaki yung maturity kasi tutubo yung pera natin, makukuha pa natin yung mga bonuses. Okay? So kung hindi naman, kaya nga tayo kumuha ng Kaiser para nga gamitin. So hindi lang natin makukuha yung mga bonus, no? And number 2, maturity benefits. You have the option to choose either withdraw fully the total health benefits of your policy or continue to enjoy Kaiser Medical Networks and hospital and doctors. It's customer care and access to your portal. The remaining balance of the total health benefits can be continue to grow through Kaiser Group Premium Deposit Fund. And when you need it, you can withdraw it anytime. No? So, di ba? Ang ganda? Ayan. So, ito na po yung mga pwedeng kumuha. So, 10 years old to 40, K45 yung plan. 41 to 50, K60 yung plan. And 51 to 60 is K75. So, halimbawa, yung age mo is nandito sa dito sa K45 na 10 years old to 40. Pwede ka pong kumuha ng mas malaking plan. Kasi nung kumuha ako, no, nandito ako sa 41 to 50, K60 lang yung plan ko. Pero, medyo naliitan ako sa maturity value. So, may kumuha pa ako ng, ibig sabihin, hindi ako dito sa sa K60. Ang kinuha ko is yung mas mataas na plan, no? So ang plan ko po is K200. Kasi ang nasa mindset ko before nung naintindihan ko ito, hindi ko siya talaga gagamitin sa hospital bills. Ang nasa mindset ko is pag nag-mature yung policy ko, meron akong 2 point something million. Kasi yun nga, K200 yon. So kung K100, 1.1 something ang makukuha natin. No? Kung hindi tayo na-confine within 7 years at walang nagalaw sa pera natin. So retirement fund natin yon, di ba? So meron tayong peace of mind na alam natin pagdating ng panahon, mga medyo may edad na tayo, meron na talaga tayong madudukot. At may tubo na yon kasi nagtatrabaho yung pera natin. Ayan. So number 2, payor is the one who is legally finances the policy and the one who will be insured until such period that the proposed reach 18 years old. So halimbawa, yung 10 years old, no, na kinuha natin yung minor. So, ang payer muna is si mother or o yung asawa, no? So, yon. And propose a minor who is enrolled by the payer, yun nga yung 10 years old to 17. So, yun yung minor pa. So, kailangan ng consent ng magulang. So, kailangan ng payer. Okay? And then, halimbawa, nag-18 na siya, so pwede na nating ilipat. No? Pwede nang tanggalin yung payor, no? Ilipat na dun sa anak natin kung 18 years old na. Yan. So family assistance, it is a special privilege available to our members, policyholder. It is separate from their Kaiser health benefits. Ayan. Okay, no insurance benefit. So halimbawa po, may kumuha sa atin ng Kaiser o nag-avail tayo ng Kaiser. Tapos mayroong na-detect si Kaiser na mayroong pala siyang sakit dati, no? Kasi nalalaman din po yan ni Kaiser, no? Or yung nag-avail is kumbaga parang nasa war zone or kumbaga parang
may history, no, na-confine, na-operahan, so na-detect, or security guard or police, yung mga ganon, no, yung mga parang mga risk or nagtatrabaho sa mga construction, no, yung mga risky, no. So may chance po na ma-NIB. So ibig sabihin wala siyang insurance benefit. Pero hihingan lang po tayo ni Kaiser ng halimbawa mga medical examination, no, yung mga result, kung okay na, so hindi na siya ibabalik siya sa hindi na siya NIB. Ayan. So, mag-i-email naman po si Kaiser sa inyo, no, kung NIB tayo. So, bahala na yung mga sponsor na kumbaga, ipaintindi, no, kung bakit sila na NIB. So, madali lang naman po ang solusyon. Kung hingan lang tayo ng mga medical result, so i-provide po natin para ma-waive yung NIB. Ayan. So, no insurance benefit. The policy under NIB does not include the term life insurance. So, wala siyang insurance. So, knock on the wood na kinuha ni Lord ng maaga, walang instant money na mapupunta sa family. No, kasi nga, naka-NIB yung plan niya. So, ang meron lang siya is health insurance at saka investment. Wala siyang life insurance. Kasi 'di ba si Kaiser 3-in-1 siya. May life insurance, investment, and healthcare. Ayan. So, nandiyan pa ba kayo? Other factor leading to NIB. So, ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung kung bakit siya nawawala yung insurance benefit na NIB kasi with adverse health declaration. So, halimbawa, na merong na-checkan. Halimbawa, may nangyari niyan before na na-checkan niya na mayroong, 'di ba, may yes or no, may tumor ba to? So, accidentally na period na na-checkan niya yung yung yes. So, yun, na NIB. Pero no pala yun. Kaya sa mga IMG member na mayroong mag-a-avail ng Kaiser, make sure na basahin talaga yung basahin talaga para wag magmadali, mag-encode, no? Wag magmadali, basahin. So, i-no lang, no. Kasi minsan may tendency talaga, napindot niya yung no. Ang nasa isip niya is no, pero napindot niya is yes. So, ayun, na-NIB tuloy. Yan, so wag masyadong excited pag mag-i-encode. Ayan, so higher plan. So, halimbawa, kumuha siya ng K150. Yan, so medyo mataas yung plan. Magtataka kasi si Kaiser yan, bakit daw mataas yung plan na kinuha. So, or, kasi nung, yung sa akin, yung K200, hiningan talaga ako ng medical, result. So, basic 5 lang naman. Hindi naman yung talagang executive check-up. Yung basic 5 lang. Sa, yung urine, yung sa blood count, and ECG, so yan lang. And X-ray. Ayan. So, annual mode of payment and above. So, ayun nga, halimbawa, K150. Tapos, annual na yung niya, yung mode of payment. So, parang nagtataka si Kaiser. Kaya, yun ang tendency na minsan na NIB yung plan nila. So, pag na-provide naman yung mga hinihingi, mabilis namang ma-waive yan. And ito nga, risky yung trabaho, no? Yung talagang halimbawa, nagtatrabaho siya sa mga factory na mayroong mga machine. O yan. Or nasa war zone siya. No? Baka matamaan ng bomba. Mga ganon. Yun yung mga lead na nagiging NIB. Yung ating plan. And same payer and agent. So, hindi pwedeng maging agent yung payer or payer yung maging agent. Ayan. And pregnant. So, hindi pwede, no? Kailangan nakapanganak muna siya or before nakapanganak na bago siya kumuha ng Kaiser. Ayan, so ito na po yung ating sample application. So, kung mag-i-encode tayo sa mga IMG member na, no,
Ayan. So, ito lang yung hinihingi natin. First name, middle name, last name, email address, dapat active. So, birth date, and magkano ba, yung anong plan ba yung kukuhanin natin? Kay 100 ba? No? And mode of payment. So, ayan lang po. And, so, bahala na yung kung sino yung sponsor mo, siya yung mag-i-encode dito. Okay? And then, ito na yung ating sample proposal. So, sa portal natin, click lang natin yung e-app, and then click natin yung Ultimate Kaiser Health Builder. So, ito na yung lalabas. So, i-provide nyo lang. So, kung may match up, click nyo lang ito. Match up, Agent 1 or Agent 2. Kung may Agent 2, i-put yung agent code nyo dyan and then create quotation. Okay. So, for example, age niya 25. So, ang plan na kinuha niya is K45. So, 450 yung kanyang term insurance. And then, ang kanyang annual benefit limit, 60,000. So, kung ma-confine, ililes yung muna yung PhilHealth, then 60,000 yung ililes ni Kaiser. And yung room niya, tigwa 1,000. Kung gusto niya yung tigwa 1,500, isi-shoulder niya yung 500. So, imagine mo, no, sa age niyang 25, ganito yung pera na makukuha niya in maturity date, no? Kung hindi na nagamit yung kung hindi siya na hospital, no? Ayan. So, K100 pala ito. So, meron siyang 1.1 million something pag nag-mature yung kanyang plan in that 20th year. And meron siyang bonus, so magiging 4 million, no? Estimated lang naman po ito, pero ito yung ano niya, no? Yung price. So in the 60, hindi siya na-confine, walang nagalaw sa pera. Kasi 25 years old lang to no? So nag-60 na siya, walang nagalaw sa mga hinulog niya, may bonus pa siya, no? Ayan. And then halimbawa, naabot niya yung 65, wala pa rin nagalaw, hindi pa rin siya na-confine. Walang nangyari. Healthy. 65. So, ito na yung pera niya. So, kung nakikita nyo, no, yung digit dyan, imagine nyo, kaya kailangan, bata pa lang yung mga anak natin. So, ito, 25 years old lang to. So, meron 7,845,000. And, napakaswerte na talaga. Umabot siya ng 80 years old. Hindi na confine. Walang nagalaw sa perang hinulog. Meron siyang 32 million something. Ayan. So, ito na yung terms of payment. Pwedeng spot cash. Spot cash is babayaran mo yung 7 years kung wala ka na talagang poproblemahin. Ay, Ma'am Lenny, ayaw ko problema mag-iisip na may babayaran ako monthly or quarterly, no? Spot cash ko na kasi meron naman akong natatagong pera sa bangko. O, di spot cash mo. Ayan. And then, annual. So, malaki ang discount ha pag spot cash. Pag annual naman, 2 months yung discount natin. Kaya kung napapansin nyo dito, 58,000 lang to, no? Kasi yung monthly niya is 5,800 plus lang, no? So, times 10 lang. Na less na yung 2 months. Pwede rin semi-annual, pwede rin quarterly, pwede rin monthly. So, mayroon lang tayong 500 policy fee per year. So, dito sa spot cash, syempre babayaran mo na yung 7 years, so 3,500 yun. Sa annual, babayaran mo na yung isang taon, so 500. So, dito, semi-annual, 500. And monthly, 500. Ayan. So, ito na po yung ating OPMS. So, kung meron ka ng Kaiser,
So, name mo ang nakalagay dyan. Nandito yung policy plan mo, kung anong plan ang kinuha mo. So, yun sa akin, K200. So, nandito yung application form, number, application number, policy number, nandyan din yan. Proposed member, so pangalan mo nakalagay dyan. And ito po, hindi nakikita dito kung magkano yung babayaran mo kasi itong slide na to is yung mga laps na Kaiser. So, click here kung gusto mong pa-reinstate or ipa-update or date. So, click mo lang dyan. And, nandito na rin payment history. Kung gusto mo makita kung magkano na yung mga nabayad mo, ilang buwan na ba, payment history, click mo lang yan. So, ito mga naka-highlight na blue na yan, click nyo lang po yan kung may mga policy plan na kayo, no? Kung policy holder na kayo. So, gusto mo makita yung mga accredited hospitals, nandito, clinics, dentists, nandyan yan. And magpapile ka ng claim, no? Halimbawa, namatay na yung plan holder, magpapile ka ng claim, click mo yan. And then, magpapa-schedule ka ng physical examination or yung APE, click mo lang yan. And then, beneficiaries. So, yung 4 na beneficiaries mo, kung tama yung na-input ng iyong sponsor, click mo lang dyan. Makikita mo rin. Yung card mo, especially, click mo lang yan. Pwede mong i-download or ipa-print para meron kang hard copy. Ayan. So, nandyan po lahat kasi online system tayo. No? Ayan, thank you for choosing Kaiser as your healthcare provider. So sa mga wala pang Kaiser, sana maka-decide kayo ng maaga kasi mas maaga matatapos and mas maganda kasi alam mo na talaga na secured and insured ka. Ayan, so sino may mga question and clarification? Tapos na po tayo. So, pwede po magtanong, mag-open cam, and sino po yung guest? Mayroon po bang guest na mayroong katanungan? Pwede po mag-unmute. O, clear na ba lahat? Siguro wala? Wala nagre-raise ng hand. O, mag-unmute na lang po tayo. Yes po, si Sir Jason. Andito ba si Sir Jason? Pwede bang mag-open ng cam? Feeling ko nag-out na siya, no? Ayan, so wala. Sino pong may katanungan? Member na po ba lahat? Okay, kung wala na po, pwede na natin i-off yung ating Zoom. Balikan niyo na po yung mga tao nag-invite sa inyo and then kung hindi pa tayo hindi pa tayo plan holder, so mag-start na po tayo kasi sayang naman yung oras, no? Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng naka-hook in. Good night.